Isa sa mga bagay na kinakatuwa ko sa mga food adventures natin ay ang pagtuklas sa mga bagong ingredients at dishes na makakadagdag sa kaalaman ko bilang isang farmer at bilang isang kusinero. At sa pagbisita ko sa Cleanup Eco Integrated Farm dito sa Calasiao, Pangasinan, naibahagi sa akin ni Sir Gerald ang mga spots sa paligid ng kanyang farm na pwede ring pagkunan ng mga sariwang sangkap. Nandito tayo sa isang lugar na nasa palayan, literal. Pero hindi naman to ilog. Sir, anong tawag nyo dito? Inirangan. Inirangan. Parang malaking basin na na-stuck yung tubig dito. Maraming pwedeng makuha. Isa na doon yung gurami. Nakapaglagay na tayo ng lambat kanina. And then titingnan lang natin kung may nahuli. Ano yan? Ano? Oh! Ayan naman. So pupunta ka lang sa inirangan. Ilalatag mo yung lambat mo, balikan mo. Meron ka ng ilang pirasong pang ulam. Okay. Tara, pang ulam na tayo. Dadakbalin lang natin or kakapain. Marami medyo maliit. Sa di kalayuan, maaari ka din daw makakuha ng mga shellfish na tinatawag ng mga lokal dito na beldat. Solid na naman yung ating recipe kasi first time ko mahahandle or makakapagluto itong dalawang ingredients na to. Yung ating isda, gurami. And then yung ating shellfish na tinatawag ditong beldat. Medyo makunat daw yung texture nito. So I'm thinking about very aggressive, matapang na sauce. Susubukan natin siya in yellow sauce. Kadalasan daw yung recipe or yung lutong ginagawa nila sa gurami dito is, yun nga, iniihaw, pinapaksiw, or pinapangat. So just for texture, and gusto ko lang na mas parang crispy siya, kaya natin ipiprito at ibabalik mamaya dun sa sauce na gagawin natin. And habang nagpiprito tayo, prepare naman natin yung ating sauce. Sabi nga natin, maangas dapat yung lasa nito. So, punong-puno ng flavors yung ilalagay natin. Meron tayo dito luyang dilaw or turmeric, of course, ginger, bawang at sibuyas. So, for our paste, magpa-pound na tayo ng ating turmeric, ginger, garlic, and onions. Using the same pan and using the same oil kasi sayang flavors, doon na natin igigisa yung ating spices na dinurog or pinang. And then maghahabol lang din ako ng ating tanglad. Pag blender yung gamit ninyo, you can actually include this doon sa ating puree or ating paste para lang mabalance natin yung mga maaangas nating flavors. Magdadagdag lang tayo ng asukal and some fish sauce. Then we'll add in our water or stock. Once na kumukulo na yung ating parang pinaka-base, lalagyan ko lang ng kaunti pang pampalasa ng ating sili, saka natin ibabalik yung ating isda. And since luto naman na yung ating isda, ihahabol na natin yung ating beldat, tatakpan, at pwede na tayo mag-serve in just few minutes.